Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya, at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y naninirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nananalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalaala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa naman niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid kayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome mula sa Archdiocese of Manila. Narito na naman po tayo upang pagnilayan ang salita ng Diyos, salitang nagbibigay buhay. Minsan ko na pong naibahagi ang kwentong ito, pero napakaganda po sapagkat nakakakmang-akma sa araw na ito. Mayroon daw pong isang lalaki, sumakay siya sa isang barko. Pinag-ipunan niya po itong tinatawag na travel by cruising sa dagat, Kaya naman nung sumakay siya doon, travel sa iba't ibang mga lugar. At sa loob ng barko maraming amenities, Maraming pools, maraming lugar para mag-enjoy, Talagang sinulit niya yung kanyang oras at panahon doon. Hanggang isang gabi, dumating ang isang unos, Ang daluyong ng alon ay hinahampas ang kanilang barko. Ang hangin na pumapagaspas ay tila baga sisirain ang kanilang bangka o barkong lulan-lulan sila. Kaya lahat nagtatago, takot. Pero kapansin-pansin daw yung isang bata na nakita nitong lalaking ito. Habang ang lahat ay nagpupulasan, may nakita siya sa isang lugar, May bata, naglalaro. Tila baga hindi niya alintana ang kaguluhan sa paligid niya. Kaya nang makita ito ng lalaki, agad-agad siyang tumakbo papalapit doon sa bata at sabi, "Bata, hindi ka ba babalik sa kwarto mo? Nagkakagulo na, pero nandito ka pa rin, parang walang pakialam." Pero tinitigan siya ng taimtim ng bata, Sabi niya, "Mama, ayos lang yan. Huwag ka mag-alala. Tatay ko ang kapitan." Tatay ko ang kapitan. Hindi ba ito rin ang kwento ng ating ebanghelyo? Tila baga tinatanong tayo, bawat isa sa atin, lulan ng bangka ng ating pananampalataya. At ang tanong, who is the master of your ship? Sino ba ang kapitan ng buhay mo? Saan po ba natin hinahanap ang angkla ng buhay natin? Kaya nga po, ito rin yung mahalaga nating tandaan, To have God in our life doesn't mean sailing on a boat with no storms. It only means having a boat that no storm can sink. Kapag kasama natin ng Diyos, habang tayo'y umuusad sa buhay, lulan-lulan ng bangka ng ating pananampalataya, hindi pinapangako ang isang buhay na walang unos, walang pagsubok. Pero isa lang ang ipinapaalala sa atin, ang bangkang ito, kailanman hindi lulubog, sapagkat ang Diyos ang ating kapitan. Sinabi nga po sa atin, sana nakikita daw po natin sa ebanghelyong narinig yung pananampalataya natin kay Jesus. Suriin natin sa araw na ito. Tayo ba ay handang ipagkatiwala ang buong otoridad ni Jesus sa sitwasyong ito? Kasi ito yung hindi nagawa ng mga alagad. Nakita natin doon, may bagyo. Kumilos sila na parang walang otoridad si Jesus sa bagyo. Pero ang katotohanan, meron. Kinausap niya ito na para bang isang magulang na kinakausap ang isang bata. At agaran itong tumahimik. Kaya nga siguro ang problema o ang issue, minsan makikita rin natin kung susuriin ang ating pananampalataya, sino ba? Ano ba yung ating pinangahawakan? Saan ba natin inilalagay yung angkla ng katotohanan ng ating pagtitiwala? May huling otoridad ba sa ating sitwasyon yung ating pinagdadaanan? Who has the final say in our situation? Ang kumpanya ba na nagpasya? Ang ekonomiya ba? Ang sakit ba na ating pinagdadaanan ng magkakaroon ng huling salita? Baka marahil yung iyong asawa, mga anak, o yung iyong nararamdaman sa iyong puso. Marahil ang daming mga balita na hindi na magandang pakinggan, Pero ang lahat ng ito, ang mga sitwasyong ating kinapapalooban, Ganap ba na pinapailalim natin sa otoridad ng ating nag-iisang tagapagligtas na si Jesus? Mga minamahal kong kapatid, tandaan,
Walang ibang makasasagot niyan kung hindi ikaw lang. Kaya nga ang paanyaya, no, naalala ko, parating inuulit-ulit namin ito nung kami mga seminarista pa lang. Kapag nagawa mo na ang lahat, maging sa panalangin, nasambit mo na at nasabi ang lahat, baka ito na rin ang pagkakataon para ikaw ay tumahan at manahan sa pagtitiwala sa Kanya. Ito rin yung naalala ko habang pinagninilayan ko itong napakahalagang ebanghelyo. Naalala ko po yung Bukas Palad Music Ministry, may isa silang napakagandang kanta. Ang titulo po nito ay Far Greater Love. At napakaganda rin pong paalala sa atin sa araw na ito. The storms of life may shake our ground. A greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart. A deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm. We are ruled by a far greater love. A far greater love. Ito po ang paanyaya sa araw na ito. Let us allow our lives to be at peace under the presence of God. Fear no harm. We will always be ruled by a far greater love. Mga minamahal kong kapatid, sa bangka ng buhay mo, sino ang kapitan nito? Amen.